Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang A Killer Paradox na napalabas noong 2024. Ito ay patungkol sa isang bainate na kung titignan mo ay may napakaamong mukha pero sa katotohanan pala ay isa siyang serial killer na pumapatay ng mga tao na karapat-dapat mamatay. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas nang makita natin ang isang lalaki na bagot na sa kanyang buhay. Siya si Litang. Alam ng kaibigan niyang si Zhang Wan na hindi masigasig si Li at tinanong niya ito kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Sinabi ni Li na gusto niyang magkaroon ng isang kamanghamanghang buhay, hindi tulad ng kanyang kasalukuyang sitwasyon na wala halos magandang nangyayari. At gusto niyang matulad sa mga dati niyang kaibigan na nagtagumpay na. Nang marinig nito ang mga gustong mangyari ni Li, sinabi ni Zhang Wan na dapat magpasalamat si Li sa kanyang kasalukuyang sitwasyon dahil si Li mismo ang nagpapagaan sa kanyang buhay dahil sa pagiging tamad niya na magsimula ng kakaiba. Gustong-gusto ni Li na panoorin ang paborito niyang vlogger na pinag-uusapan ng mga magagandang lugar sa buong mundo, lalo na sa Canada, na para bang ang lugar na ito ay isang lugar na gustong puntahan ni Li balang araw. Pagkatapos ay bumili siya ng landscape painting ng isang magandang lugar sa Canada bilang motibasyon, ngunit nang gusto niyang isabit ang painting sa pader ay napagtanto niyang wala siyang martilyo. Nagtatrabaho ng part-time si Lee sa isang convenience store. Habang pinapanood ang kanyang paboritong vlogger, isang medyo may edad na customer ang lumapit sa kanya na may dalang maraming bagay, ngunit walang sapat na pera upang bayaran ang mga ito. Ngunit itinago niya ang lahat ng mga bagay at umalis. Ayaw ni Lee na abonohan ng kulang na bayad ng lalaki kaya naisip niya na lapitan ito para singilin sa kulang na bayad. Nakita ng kaibigan ng lalaki na si Bill ang ginawa ng kaibigan niya at saka humingi ng pasensya kay Lee. Siya na nga din ang nagbayad sa kulang ng kaibigan niya at matapos nito ay nagsalita si Bill tungkol sa kanyang sarili na isa siyang construction worker na may ina at 3 anak na itinataguyod niya, ngunit si Lee ay walang pakialam sa sinasabi nito. Tumango na lang siya para mabilis na umalis si Bill at ang kaibigan nito. Sa sumunod na eksena ay nang matapos na ang oras ng trabaho ni Lee. Bago umuwi ay nanghiram siya ng martilyo sa may-ari ng tindahan upang gamitin sa paglalagay ng kanyang painting, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang amo na abala sa kanyang cellphone habang sinabi ni Lee ang kanyang pagpapalem. Habang naglalakad pa uwi, hindi sinasadyang nakita ni Lee ang lalaking medyo may edad kanina sa tindahan na nakabulagta ngayon sa lupa. Sa pag-aakalang lasing lang siya, umalis siya, at hindi nagtagal, ay nakita naman niya si Bill. Naisip niyang ipaalam sa kanya na nakita niya ang kasama niyang kaibigan kanina na nakabulagta doon dahil sa kalasingan. Sinabi nito sa kanya na umuwi na lang siya pero biglang sumenyas si Lee ng tulad sa ginawa ng kaibigan ni Bill. Biglang naging agresibo si Bill dahil sa nakita niyang yon at tuloy-tuloy na sinaktan si Lee. Dahil sa ginawa niyang yon ay naalala ni Lee ang mga lumang alaala niya noong siya ay palaging binubuli sa kanilang paaralan. Matapos nun ay tila bigla siyang nawala ng kontrol sa kanyang sarili at agad na kinuha ang hiniram niyang martilyo sa bag niya at hinampes niya ang ulo ni Bill sa pamamagitan nito. Natamba si Bill pero nakabangon din siya agad at nakapaglakad ng kaunti hanggang sa matamba ulit siya at doon na binawian ng buhay. Dito lang napagtanto ni Lee na mali ang nagawa niya at takot na takot siya dahil baka may nakakita na napatay niya si Bill. Maya-maya ay may isang babae ang dumaan at napansin ni Lee ang nakasulat sa suot ng aso na ang aso ay gabay para sa mga bulag. Dahil doon ay nakahinga siya ng maluwag dahil naisip niya na bulag ang babaeng ito. Nang makaalis na ang babae ay nagmadali na din siyang umalis sa lugar na yon. Nang makarating na siya sa apartment niya ay agad siyang naligo para matanggal ang mga dugo sa damit niya. Bigla niyang nakita ang imahe ni Bill na nakatingin sa kanya at tinatanong siya kung bakit siya pinatay nito. Na-imagine ni Lee na nahuli na siya ng mga pulis at nang makita ito ng kanyang ina ay nawalan ito ng malay. Pero bigla na lang dumating sa apartment niya ang kaibigan niya at humingi ng pabor na makitulog siya rito ng isang gabi. Sa buong magdamag ay hindi makatulog si Lee at iniisip niya ang kanyang mga pinagdaanan. Naisip niya na mula ng pagkabata niya ay lagi siyang sinuswerte kaya naisip niya na huwag nang isipin pa ang nangyari. Ngunit nang maalala niyang naiwan niya ang martilyo na ginamit niya sa pagpatay kay Bill sa pinangyarihan ng krimen, agad siyang nag-alala muli. Dahil doon ay hindi na nga siya nakatulog pa. Kinabukasan, isang police detective na nagngangalang Jang Nangam ang nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Bill. Bukod pa riyan, natagpo ang patay din ng kaibigan ni Bill. Inakala ni Nangam na ang insidente ay ginawa ng isang serial killer, ngunit wala siyang mahanap na anumang pahiwatig sa pinangyarihan ng krimen, hanggang sa marating ng kanyang investigasyon ang convenience store kung saan nagtatrabaho si Lee dahil sa supot na nasa gamit ni Bill. Nang nasa labas na siya ng tindahan kung saan nagtatrabaho si Lee ay may 2 binatilyong lalaki ang lumapit sa kanya at humihingi sa kanya ng sigarilyo.
At dahil sa inasal nila ay naisip ni Nangam na utusan ang kanyang kasamahan na nagngangalang Yongjay na dalhin ang dalawa para sa interogasyon tungkol sa dalawang pagpatay. Kilala pala ng isa sa mga kasamahan ni Nangam ang dalawang binatilyong ito dahil minsan na silang nasampahan ng kaso. Pagkarating nila sa istasyon ay agad silang pinalaya dahil wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Bill at ng kaibigan nito. Tiningnan ni Nangam ang CCTV footage mula sa convenience store dahil bago sila namatay, pumunta doon si Buil at ang kanyang kaibigan at pinagsilbihan sila ni Lee. Dahil doon, bumalik si Nangam sa convenience store para humingi ng impormasyon tungkol kay Lee. Nang dumating si Lee sa trabaho niya ay naanyayahan siya ni Nangam para sa isang interview. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Lee at aaminin na sana niya ang kanyang mga nagawa, ngunit dumating si Yang Ja at sinabi kay Nangam ang tungkol sa mga resulta ng forensic. At napag-alaman doon ay ang sanhi ng pagkamatay ng dalawa ay ang pag-aaway nilang dalawa. Napatunayan na ang mga bahid ng dugo sa speaker na dala ni Bill ay dugo ng kaibigan niya. Nang marinig niya ito, biglang nabigla si Lee dahil pakiramdam niya ay malaki ang hinala ni Nangam na siya ang pumatay dahil makikita sa CCTV footage na nagpaalam siya sa kanyang amo na hihiramin niya ang martilyo doon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tila gumana ang swerte ni Lee dahil hindi nakita sa CCTV ang footage, dahil may isang insekto ang saktong gumapang sa harapan ng kamera dahilan para hindi makita doon kung ano ang hiniram ni Lee. Makikita natin na mukhang hindi nasisiyahan si Nangam, dahil alam niyang may hindi tama, lalo na nang makita niya ang reaksyon ni Lee. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nakatanggap si Nangam ng hindi inaasahang balita mula sa isa pang kasamahan na nagngangalang Chungjin. Nasabi niya na si Bill ay isang serial killer na halos 4 na taon nang pinaghahanap ng pulisya. At ito ay dahil sa eksperto siya sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan kaya hindi na siya natagpuan. Nang makita ang balita tungkol sa kung sino talaga si Bill ay nabuhayan ng loob si Lee dahil napagtanto niya na ang taong napatay niya ay isang tao na karapat-dapat patayin, ngunit kahit na ganoon, iniisip pa rin niya kung saan napunta ang martilyo. Biglang lumipat ang eksena sa bahay ng bulag na babae. At makikita natin na nagawa ng babaeng ito na makuha ang martilyo at dito ay nalaman natin na hindi pala siya tunay na bulag at nakita niya ang ginawa ni Lee kay Bill. Sa sumunod na eksena ay nagtatrabaho gaya ng dati si Lee nang magulat siya dahil dumating sa tindahan ng babaeng bulag na si Yoo. Dito ay ipinagtapat niya na siya ay hindi pa bulag at medyo may sira lang ang kanyang paningin pero nasaksihan niya ang pagpatay na ginawa ni Lee. Sinubukan niyang i-blackmail siya at hiniling kay Lee na maghanda ng 2 milyong won na dapat ibigay bukas o sasabihin niya sa mga pulis na siya ang pumatay kay Bill. Pagkaalis ni Yoo, nagmamadaling humanap ng pera si Lee sa pamamagitan ng paghiram kay Zhang Won. Pero inakala niya na kaya humihiram si Lee ng pera ay para sa pagsusugal nito. Dahil doon ay tumanggi si Zhang Won na ipahiram sa kanya ang pera. Walang ibang paraan si Lee kundi hilingin sa kanyang amo na kunin na niya ang sweldo para sa susunod na buwan. Dahil meron daw siyang kailangang bayaran at kinakailangan niya ng pera sa ngayon. Noong una ay ayaw itong payagan ng amo niya pero nang mapagtanto niya na tila kailangan talaga ni Lee ng pera ay naisip na niyang pagbigyan ito sa kanyang hiling. Kinagabihan ay nasabi ng amo niya na meron siyang nakitang bulag na babae na naisalabas ng tindahan. Agad na lumabas si Lee para tignan ito pero wala naman ito doon. Maya-maya ay napansin niya ang isang lalagyan ng sigarilyo sa lamesa at ito ang lalagyan ng sigarilyo na binili ni Yoo noong pumunta siya sa tindahan. Nakasulat doon ang address niya at naisip ni Lee na puntahan na ito doon. Nang makarating na si Lee sa bahay ni Yoo para ibigay ang pera. At kapalit nito ay kailangan niyang mabawi ang martilyo at kailangan ni Yoo na hindi ipagkalat ang kanyang sikreto. Ngunit biglang sinabi niya na ang 2 milyong won na hinihiling niya ay dapat bayaran niya ng buwan-buwan para makasigurado siya na hindi siya magsasalita. Nang marinig ito ni Lee ay nagalit siya ng husto dahil isa lang siyang part-timer at hindi ganun kalaki ang sinusweldo niya. Sinabi ni Lee na kukunin na niya ang martilyo at aalis na siya. Nang marinig ito ni Yoo ay naisip niyang bantaan si Lee na kung sakaling kumalat ang sikreto niya ay maapektuhan ng husto ang nanay niya na isang miyembro ng kongregasyon ng simbahan. Makakansela din ang nalalapit na kasal ng nakakatandang kapatid ni Lee kung mangyayari yon at isa pa ay kung sakaling makalaya na siya kapag nakulong siya ay magiging ex-convict na siya at magiging iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Nang marinig yon, naisip ni Lee na sumunod na lang sa utos na sinasabi ni Yoo. Pero nang sabihan siya ni Yoo ng katagang good dog ay na-imagine niya na tila magiging parang aso siya ni Yoo. At dahil doon ay gumawa ng isang nakakagulat na desisyon si Lee na patayin si Yoo gamit ang martilyo na hawak niya. Matapos niyang mapatay si Yoo ay dali-dali niyang kinuha ang pera at nagmamadaling umalis si Lee sa bahay ni Yoo habang nag-iiwan ng bakas ng kanyang DNA sa gate ni Yoo. Lumipas ang ilang araw.
Ang taga-deliver ng gatas na nakaramdam ng kakaiba dahil hindi kinuha ni Yuok ang gatas na in-order niya, sa wakas ay naisip na silipin ang loob ng bahay at doon ay natagpuan niya na si Yuok ay patay na at agad na nagsumbong sa mga otoridad. Ang kaso ay muling hinawakan ni Nangam at ng kanyang mga kasamahan. Habang iniimbestigahan ng pinangyarihan ng krimen, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Ang aso ni Yuok ay patuloy na naguhukay sa lupa hanggang sa nakita ni na Yunghai at Chongjin ang bungo na nakabaon sa bakuran. Matapos silang imbestigahan, lumabas na ang bungo ay pag-aari ng mga magulang ni Yuok na matagal nang nawawala at malamang na si Yuok ang pumatay sa kanila. Natarante si Nangam at ang kanyang mga kasamahan na humawak sa kaso na wala silang makitang bakas ng pagpatay dahil lahat ng DNA sa crime scene ay naalis na dahil sa dinilaan ito ng aso ni Yuok. Samantala, sa pakiramdam ni Lee ay gumawa na naman siya ng isa pang pagkakamali. At malapit na siyang arestuhin. Nagpasya si Lee na magpakamatay, ngunit dahil natatakot siya at dumating si Zhang Wan, umatras si Lee sa paggawa nito. Nagpasya na gugulin ang natitirang oras niya sa isang lugar ng karaoke bago siya tuluyang arestuhin. Sa kabilang banda, sinabihan si Cheng Jin na kunin si Yo at dahil walang ibang makakagawa nito, si Cheng Jin, na hindi makatanggi sa utos ng kanyang superior, ay nag-aatubili na inuwi ang aso. Sa pag-uwi, nakilala ni Chongjin ang dalawang delinkwente na minsan niyang dinala sa istasyon para sa interogasyon. Dahil sa impluwensya ng alak, pumunta sila sa kanya upang gantihan ang kanyang ginawa sa kanila sa pamamagitan ng pagsasaksak sa kanya. Matapos isagawa ang kanilang aksyon, iniwanan lang nila ito sa kalsada at nakatakas ang aso ni Yuok. Sa sumunod na eksena ay nakita nila si Lee at sinadya nila itong salubungin. Sa kabilang banda ngayon lang nalaman ni Lee mula sa balita na si Yuok ang taong pumatay sa sarili niyang mga magulang. Dito ay gamulo ang isip niya kung papaanong ang mga taong napapatay niya ay ang mga taong karapat-dapat na patayin. Nang malapitan na ng dalawa si Lee ay biglang nakaramdam ng kutob si Lee na para bang sinasabi sa kanya na ang dalawang taong nasa harapan niya ay katulad sa dalawang napatay niya na mga taong karapat-dapat patayin. Hindi nagtagal, ay nagawa niyang mapatay ang dalawang ito at nakita natin na merong dalawang tao ang tumulong sa kanya para ihatid siya sa kanyang apartment. Nang magising si Lee ay nasa loob na siya ng silid niya at nagtaka siya kung bakit may mga sugat siya sa katawan. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari at kumbinsido siyang may tumulong sa kanya. Nakakita siya ng isang piraso ng papel na may nakasulat na kontak na nagsasabi sa kanya na tumawag lang kung kailangan niya ng tulong. Siyempre, nagtaka siya kung sino ang mga tumulong sa kanya noong gabing iyon. Sa ngayon ay wala pa ring nakikitang anumang impormasyon sa pagkamatay ni Yuok. At nalilito pa rin si Nangam dahil ang dalawang binatilyo na sumaksak kay Chongjin ay natagpo ang patay. Dahil sa mga pangyayaring ito ay napagtanto ni Nangam na kailangan niyang bilisan sa paghahanap ng impormasyon patungkol sa mga nangyayari. At naisip nga niyang bisitahin ang isang kamag-anak ni Yuok. Sinabi ng babae na si Yuok ay karapat-dapat na mamatay dahil siya ay isang psychopath na tuwang-tuwa sa oras na nakikita niya na naghihirap ang isang tao. Dagdag pa niya ay ilang taon na ang nakakalipas nang tapunan siya ni Yuok ng mainit na tubig at sinadya niya ito habang tumatawa na nakikita siyang nahihirapan. At dahil sa wala siyang mahanap na impormasyon ay naisip ni Nangam na puntahan naman ang mga magulang ng dalawang binatilyo upang bigyan sila ng pahintulog na magsagawa ng autopsy sa bangkay ng mga anak nila. At habang nasa kotse sila ay naguguluhan pa rin si Nangam at naisip niya na tanungin si Yeonjae kung umiiral pa rin ba ang karma. Dito ay nasabi ni Nangam na kilala niya ang magulang ng dalawang binatilyong namatay. At sa pagkakatanda niya ay nasangkot ang dalawang yon sa isang kaso patungkol sa sexual violence dahil ginahasa nila ang isa nilang schoolmate na naging dahilan para di makayanan ng biktima at naisip nitong magpakamatay. At sa mismong seremonya ng libing ay nagpakita ang ina ng dalawang binatilyo at pinagsabihan nila ang tatay ng namatay na bawiin nila ang ulat patungkol sa pag-rape ng anak nila. Dahil sa tingin daw niya ay inosente ang kanyang anak at sa halip ay nagawa pa niyang sisihin ang babae dahil inakit daw nito ang mga anak nila. Sa sobrang galit ng tatay ng biktima ay di na napigilan na magkaroon ng gulo doon. Sa kasamaang palad nga lang ay mga menor de edad pa noon ang dalawang binatilyo kaya kaagad silang pinalaya. Nang marinig ni Yeonjae ang sinabi ni Nangam ay kaagad niyang naisip na baka ang ama ng biktima ng rape na si Sangmak ang siyang salarin sa pagpatay sa dalawang binatilyo dahil nais niyang gumanti para sa anak niya. Pero nasabi ni Nangam na matapos niyang pag-aralan at suriin ang pinangyarihan ng krimen ay walang mga palatandaan na plinano ang pagkamatay nila. At kung titignang mabuti ay tila isa lang itong aksidente. Pagkatapos noon ay pumunta si Nangam sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Lee para itanong kung nakita na ba ng amo si Yuok, ang babae sa larawan. Matapos tingnan ng lalaki ang larawan, nakilala niya si Yuok at sinabing minsan na itong bumili sa tindahan niya at ang nag-assist sa kanya ay si Lee.
Nang marinig yon, nagtanong si Nangam tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ni Lee. Gayunpaman, sinabi ng amo na hinahanap din niya si Lee dahil ilang araw na itong absent matapos matanggap ang kanyang sweldo para sa susunod na buwan. Nang marinig ito ay medyo nagduda si Nangam kay Lee. Samantalang si Lee naman ay nakita natin na sinusubukang kontakin ang nakasulat na numero sa papel na nakita niya. Agad itong sumagot sa kanya at laking gulat ni Lee nang mapagtanto niyang tila kilalang kilala siya nang nasa kabilang panig ng linya. Sa ngayon ay wala pa ring alam si Lee kung ano ang motibo ng mga taong tumulong sa kanya at patuloy pa rin siyang binabagabag ng konsensya niya dahil sa mga napatay niya. Dahil dito ay napagpasyahan na niyang sumuko sa mga pulis. Pero nang masagot ng pulis ang tawag niya ay inakala ng pulis na ang sinasabi ni Lee na pagsuko niya ay tungkol sa fraud case na sinampan ng amo niya dahil biglaan na lang siyang nawala matapos niyang makuha ang paunang bayad sa kanya para sa isang buwan. Dahil nga sa konsensyang nararamdaman niya ay nabuo na ang loob niyang sumuko mismo sa mga pulis ng harapan. Kinuha na niya ang mga armas na nagamit niya sa pagpatay pero bago siya magpunta sa pulisya ay pinadala niya muna ang kanyang pera pabalik sa kanyang ina at ang natirang pera ay ibinalik na din niya sa amo niya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa himpilan ng pulisya ay nakatanggap si Nangam ng ulat mula kay Yunjae na si Sangmok na ama ng biktima ng 2 binatilyo, ay sumuko at umamin na siya ang pumatay sa 2. Hindi ito pinaniwalaan ni Nangam dahil ibang-iba ang testimonya ni Sangmok sa nakita niya sa pinangyarihan ng krimen, ngunit dahil napakalakas ng kanyang motibo, sinabihan siya ng mga superiors ni Nangam na manahimik at huwag nang questionin ang pag-amin ni Sangmok. Matapos noon ay pinayagan ng mga pulis na makauwi si Sangmok dahil iimbestigahan muna ng mga pulis ang kanyang ginawang pag-amin. Habang naglalakad si Sangmok ay bigla siyang binangga ng ina ng 2 binatilyo at kinailangang isugod siya sa ospital. Samantala, si Lee na balak ng sumuko ay natama na naman ng swerte, dahil ang bag ay naglalaman ng mga ebidensyang dala nito ay ninakaw ng 2 bikers. At matapos makita ng mga snatcher na walang malaking halaga ng pera doon ay naisip nilang itapon ito sa tulay. Dahilan para mawala ang mga murder weapons. Dahil sa nangyaring yon ay nasugatan si Lee at nasugod siya sa hospital. Sa loob ng hospital, nakita ni Sangmok na nakasakay ngayon ng wheelchair si Lee at sa kanya naalala na si Lee ang pumatay sa 2 binatilyo. Balak na talaga niyang patayin ang 2 yun pero pinangunahan siya ng kanyang takot hanggang sa makita na lang niya na sinisimulan na ni Lee na pukpukin ng bato ang ulo ng 2 binatilyo. Dahil nakaramdam ng utang na loob si Sangmok kay Lee ay sinabihan niya ito na umalis kagad dahil nandoon si Nangam na naghihinala sa kanya. Sinabihan din niya si Lee na tawagan ng numero sa papel dahil tutulungan siya ng lalaking nasa likod ng numerong iyon. Agad na lumabas ng ospital si Lee, ngunit si Nangam, na nagkataong nasa labas, ay hindi sinasadyang nakita si Lee at hinabol siya para hulihin pero hindi niya ito nagawa. Napahinto siya dahil tinawagan siya ng ospital para ipaalam sa kanya na nagpakamatay si Sangmok. Noong kinalaban ni Lee ang 2 binatilyo ay makikita natin na bukod kay Sangmok ay may isa pang lalaki ang tumulong kay Lee. Nalipat ang eksena sa ibang lugar kung saan aalis na ang isang prosecutor na katatapos lang makipag-inuman. Ngunit dahil siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng alkohol, tumawag na lang siya upang magrenta ng driver na maghahatid sa kanya papauwi. Hindi nagtagal ay dumating ang driver, at inutusan ng prosecutor ang lalaki na ihatid siya pauwi. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, nakatanggap ng tawag ang prosecutor mula sa driver na inutusan niya at sinabi sa kanya nito na kanina pa siya naroon sa lugar at bakit wala pa siya doon. Dito ay nagtaka ang prosecutor kung sino ang lalaking nagmamaneho para sa kanya. Pero matapos ang ilang saglit ay inatake ang prosecutor ng isang taser at sa sumunod na eksena ay nakita na lang ang bangkay nito na palutang-lutang sa tubig. Matapos ang kaso ng pagpatay sa prosecutor, agad na bumuo ang pulisya ng isang espesyal na koponan upang hawakan ang mga pagpaslang na patuloy na nangyayari kung saan si Nangam at ang kanyang mga kasamahan ay hindi sinali pa sa ginagawa nilang investigasyon. Lumipas ang 4 na buwan, at ang espesyal na bangkat na pinamumunuan ng babaeng pulis, na nagngangalang Yujong, ay hindi nakakuha ng anumang mga resulta at agad na nag-disband. Pagkatapos ay inanyayahan ni Nangam ang kanyang mga kasamahan na bisitahin ng isang taong dating informant. Isang lalaking tinatawag na Robin na umiidolo kay Batman. Si Robin mismo ay hindi isang dalubhasa. Pinuntahan siya ni Nangam upang humingi ng impormasyon kung ang lahat ng mga kaso na nangyari kamakailan ay may kaugnayan sa isang partikular na serial killer. Sinabi ni Robin na ang lahat ng mga kaso ay ganap na walang kaugnayan dahil ginawa ito sa iba't ibang paraan, ngunit naramdaman ni Nangam na nagsisinungaling siya upang pagtakpan ng isang bagay. Sinabihan ni Nangam ang kanyang kasamahan na dalhin si Robin sa himpilan ng pulisya para sa interogasyon, ngunit agad na tumanggi si Robin, na sa tingin niya ay inosente siya.
Si Nangam, na alam na nahack ni Robin ang server ng prosecutor para malaman ang impormasyon, ginamit niya ang impormasyong iyon para bantaan siya, at walang choice si Robin kundi sumunod. Sa istasyon, ang superior ni Nangam, na malapit nang magretiro, ay nagsabi kay Nangam na huwag idamay ang isang taong hindi sangkot sa kaso. Napilitan si Nangam na pauwiin si Robin, pero dahil pakiramdam niya ay may itinatago si Robin, patuloy nilang sinusubaybayan ng kanyang mga kasamahan si Robin araw-araw. Mula doon, nalaman niyang palaging nakakakuha si Robin ng mga order ng pagkain mula sa parehong surir. Pagkatapos ay sinabihan ni Nangam ang kanyang kasamahan na tanungin ang surir na nagdala ng pagkain. Noon niya nakita ang isang pamilyar na mukha. Agad niyang sinabihan ng kasamahan na habulin si Lee, habang siya naman ay pumasok sa loob para arestuhin si Robin. Naramdaman niyang pinaglalaroan siya ni Robin, nagalit si Nangam at agad na tinakot si Robin na umamin sa kanyang mga aksyon. Si Yoongjay naman ay nautusan na hulihin si Lee pero tumalab muli ang swerte ni Lee at ibang surir ang nagawa niyang mahuli. Si Robin ay pinipilit ni Nangam na umamin nang biglang tinawagan si Nangam ng kanyang mga kasamahan at sinabihan siya na nabobroadcast ng live ang ginagawa niyang pananakit kay Robin. At dahil dito ay napanood ng marami ang ginawa niya at nagalit ang mga tao dahil sa tingin nila ay hindi makatao ang ginagawa ni Nangam ay sinisira niya ang magandang imahe ng pulisya. Nagalit ng husto si Nangam at gusto na niyang bugbugin ng sobra si Robin pero pinigilan siya ng mga kasamahan niya. Samantala, ngumiti naman si Robin at tila naging matagumpay ang lahat ng kanyang plano. Lumipat ang eksena sa unang beses na pagkikita nila ni Robin at Lee na 4 na buwan na ang nakakalipas. Matapos makatakas mula kay Nangam sa ospital, nagpasya na si Lee na pumunta sa Canada. Nagpaalam pa nga siya sa kanyang ina, ngunit nang siya ay aalis na, nakita niya ang balita na ang 2 binatilyong napatay niya ay isang bully na nakagawa ng mga krimeng panggagahasa at dahil sa menor de edad pa sila noon ay hindi sila nagawang mapakulong. Nang marinig ang balita, nagtaka si Lee kung bakit parang nakikilala niya ang mga kriminal na karapat-dapat na patayin. Dahil doon, naalala niya ang mungkahi ni Sangmak na makipag-ugnayan sa isang taong tutulong sa kanya. Ang taong iyon ay si Robin, na matagal nang naghahanap sa kanya. Sa kanyang bahay, ipinaliwanag ni Robin na hinanap niya si Lee dahil naniniwala siya na si Lee ay isang taong may superpowers na may kakayahang makita kung sino ang mga kriminal na mga karapat-dapat na patayin. At sa kanyang kadalubhasaan sa paghack magiging isang sidekick si Robin para madaling makakuha si Lee ng mga impormasyon sa mga taong may mga napakasasamang krimen na ginawa. Naniniwala si Robin na matutulungan niya si Lee na maalis ang mga kriminal nang hindi nalaman ng pulisya. Hindi tuwirang naniwala si Lee sa sinabi ni Robin sa kanya, ngunit nang makita niya ang isang lihim na silid na pag-aari ni Robin na puno ng mga armas, dokumento, at kung ano man ang kailangan para maisagawa ang kanyang aksyon, sa wakas ay naniwala si Lee sa kanya. Sumunod nun ay nakita natin na ang lalaking nag-drive para sa prosecutor ay walang iba kundi si Lee. Nang makilala niya ang prosecutor ay bigla niyang naramdaman ng isang kutob na kung saan ay isang masamang individual ang prosecutor na ito at karapat-dapat lamang siyang mamatay. Upang mapatunayan ito ay nagawa ni Lee na utusan si Robin na i-hack ang cellphone ng prosecutor at doon ay nakita nila ang isang video kung saan ginahasa at pinatay nito ang isang babae. Dahil sa nakita nilang yon ay walang awang pinatay ni Lee ang prosecutor at mula sa araw na yon ay nagsimula na silang dalawa na magtulungan. Ang pagkakasuspinde ni Nangam at ng kanyang superior dahil sa karahasan na ginawa nila kay Robin ay nagbigay lamang ng mas malaking kalayaan para kay Lee para isagawa niya ang mga aksyon nila. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay merong isang hindi kilalang lalaki ang sinusubukang hanapin kung nasaan siya. Saglit na nanirahan si Lee sa bushen upang maiwasan ang pagdududa ng mga pulis, ngunit gaya ng dati, sa tulong ni Robin, patuloy niyang isinagawa ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagpatay sa mga kriminal na kanyang nakikilala. Habang nananatili sa bushen, nagtrabaho si Lee sa isang grocery store at naka-assign siya sa fish section. Doon ay nakita niya ang isang babae na nagngangalang Zhang-a, na palaging pinapagalitan ng kanyang amo, at tinutokso ng kanyang mga kasamahan sa trabaho na naramdaman na si Zhang-a ay hindi dapat magtrabaho ng mag-isa. Siya rin ang madalas na ireklamo ng kanyang mga customer, tulad ng nakita ni Lee noong araw na iyon, na ikinaawa nito sa kanya. Para tulungan siya, gumawa ng kaunting kalokohan si Lee sa customer na sumaway sa kanya. Nakita ito ni Zhang-a at nagpasalamat kay Lee para doon. Galing pala si Zhang-a sa isang medyo may kayang pamilya, pero ang dahilan kung bakit siya tumira sa Busan ay dahil sa kanyang scandal video na nag-leak sa internet, dahilan para hindi niya maiwasang ihiwalay ang sarili saglit dahil hindi niya matiis ang chismis tungkol sa kanya. Kahit hinikayat siya ng kanyang ina na umuwi ay hindi na lang niya ito pinansin dahil pakiramdam niya ay tama ang kanyang ginawa.
Sa kabilang banda, sumuko na si Nangam sa paghahanap ng mga ebidensya, ngunit masigasig pa rin si Yoonjae, at naramdaman pa niyang tama ang kutob nila kay Lee, dahil pagkatapos niyang palihim na maghanap ng impormasyon pagkatapos ng insidenteng kinasangkutan ni Nangam, nakita niyang pumunta si Lee sa Busan, at hindi nagtagal pagkatapos niyang manatili sa Busan, nagkaroon ng mapagbantay na aksyon laban sa isang marahas na kriminal. Nang marinig ito, muling naging masigasig si Nangam, kaya inanyayahan niya sina Yoonjae at Chongjin na humingi ng karagdagang impormasyon tungkol kay Lee mula sa pamilya ni Lee. Ang pamilya mismo ni Lee ang nag-ulat ng pagkawala ni Lee, ngunit ang kanyang kapatid na babae na napagtanto ang layunin ng pagdating ni Nangam at ng kanyang kasamahan ay nagtanong kung ano ang tunay na layunin ng kanilang pagdating. Napilitan si Yoonhae na sabihin ang kanyang hinala. At syempre ay hindi naniniwala ang nanay ni Lee na ang anak niya ang klase ng tao na sinabi ni Yoonjae. Sa ibang lugar, nakita ni Jong-a ang isang lalaki na tila nakakilala sa kanya. Pakiramdam niya ay ang lahat ng nakakakilala sa kanyang mga lalaki ay namumukhaan siya dahil sa sex scandal niya. Kaya naman ay naisip niyang lapitan ng lalaki at agad itong pinagalitan. Pero ang lalaki pala ay isang childhood friend niya mula elementarya, at siya si Sungmin. Si Jong-a, na nahiya dahil pinagalitan niya si Sungmin ng walang dahilan, sa wakas ay humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya sa hapunan ng magkasama. Hindi nagtagal, naging close sila at nagsimulang mag-date. Nakita sila ni Lee at medyo nakaramdam ng selos dahil naaakit ito sa kanya. Isang araw, nalaman ni Jong-a mula sa telepono ni Sungmin na ikakasal na siya sa lalong madaling panahon, na ipinaramdam sa kanya na siya ay pinaglaruan at ginamit upang maibsan ang kanyang pagnanasa. Hinarap niya si Sungmin, ngunit si Sungmin na ayaw na lumabas ang mga pinaggagawa niya ay nakagawa ng hindi niya gusto at nagawa nga niyang mapatay si Jong-a. At para maalis niya ang lahat ng mga bakas ay naisip niyang sunugin ang apartment ni Jong-a. Nagkataon namang nasa Busan na sila Nangam at nang mabalitaan niya ang kasong ito ay agad niyang naisip na may kinalaman si Lee dito. Hindi nagtagal, natuklasan ni Nangam ang lokasyon ni Lee. At agad namang napagtanto ni Lee na siya ay hinahanap ni Nangam, kaya agad siyang tumakbo. Sa kanyang pagtakas, nakilala ni Lee ang isang misteryosong lalaki na naghahanap sa kanya na nagngangalang Songchun. Naramdaman niya na si Songchun ay isang napakalupit at hindi moari na tao, kaya nagmamadaling umalis si Lee dahil sa sobrang takot niya. At doon nga ay hindi na nagawa pa ni Nangam na masundan siya. Ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang investigasyon hanggang sa makita niya at ng kanyang mga kasamahan mula sa CCTV footage na nakita si Zhang A kasama si Songmin. Pagkatapos ay hinati niya ang kanyang koponan sa dalawa, kung saan siya ay naatasang maghanap kay Lee, habang hinanap ni Yang Jia at ng iba pa si Songmin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naunang mapuntahan ni Songchun si Songmin. Na pinagawa niya ng isang apology letter na nagsasabing siya ang pumatay kay Jong-a. At matapos nun ay agad niyang pinatay ito. Pagkatapos noon, dumating na sa lugar sila Yoonjae at habang papunta sila sa apartment nito ay hindi inaasahang mabangga niya si Songchun. Pero inakala niyang isa lang itong ordinaryong tao kaya hindi niya ito pinansin at kaagad na pumunta sa apartment ni Songmin. Bago sila pumasok nakarinig siya ng tila isang tunog at nang subukan niyang pakinggan ito mula sa pinto ay bigla na lang sumabog ang mga butane na nasa loob. Dahilan para mapinsala ng husto si Yoonjae at kinailangan niyang madala sa ospital. Samantala, nahanap na ni Nangam ang lugar kung nasaan si Lee. Pero sa halip ay nagulat siya sa nakita niya dahil ang gulo ng lugar at wala na doon si Lee. Hindi nagtagal, naalala ni Yoonjae ang lalaking nakilala niya sa tirahan ni Sungmin at siya ay si Songchun, na matagal nang hinahanap ni Nangam, ngunit laging nakakawala. Naramdaman ni Yang Jia na ang lahat ay may kaugnayan kay Robin, at hindi na muna niya ito sinabi kay Nangam, dahil abala ito sa pag-aalaga sa kanyang ama sa ospital. Naisip niyang puntahan si Robin para alamin ang mga impormasyon patungkol kay Songchun. Sa kabilang banda ay nakita natin si Lee na sinusubukang tumakas dahil nawawala na siya ng kontrol sa kanyang sitwasyon matapos siyang maakusahan ng pagpatay kina Zhang A at Sungmin. Si Songchan ay isang retiradong pulis na naging unang taong inimbitahan ni Robin na gawin ang mapagbantay na aksyon. Ngunit naisip ni Robin na isang malaking pagkakamali ang paghiling sa kanya na makipagtulungan. Sa kabilang banda, nakita natin na pinuntahan ni Songchun si Robin dahil nais niya na makausap si Lee at makilala ito ng lubusan. May gusto siyang malaman mula sa kanya. Pero si Robin na ayaw na maimpluwensyahan si Lee ni Songchan ay tumanggi sa kahilingan niya. Ngunit nang pinagbantaan siya ni Songchan, wala nang nagawa si Robin kundi sumunod. Di nagtagal, nang aalis na si Songchan sa tirahan ni Robin, muli niyang nakita si Yoonjae. Nang makita si Songchan na kakalabas lang nito sa tirahan ni Robin ay agad na naghinala si Yoonjae at sinubukang pigilan si Songchan.
Gayunpaman, si Yoonjae ay madaling nabugbog at sa kasamaang palad ay naging malubha ang kanyang tinamong pinsala na naging dahilan para siya ay makomatose. Si Robin na naiisip na hindi na niya kayang manipulahin pa ang sitwasyon ay naisip na makipagkita kay Nangam upang direktang ibigay sa kanya ang lahat ng mga impormasyon patungkol kay Songchun. Nasa isip ni Robin ay kinakailangan na nitong makulong dahil napakapanganib nitong tao pero sa di malaman na dahilan ay tumanggi si Nangam sa kahilingan ni Robin. Sa sumunod na eksena ay nakita natin ang kalupitan ni Songchun nang magawa niyang saktan ng dalawang magkasintahan. Nang makita niyang pinapagalitan nila ang isang taxi driver dahil lang sa nabusinahan sila nito. Napatay ni Songchun ang lalaki at naisip niyang palayain ang babae. Pero nang malaman niya na nag-aaral ito sa art school ay naisip na din niyang patayin ito dahil sa magagawa niyang may pinta ang kanyang mukha. Dahil sa ginawa niyang yon ay hinimok ng mga pulis na agad na maaresto si Songchun dahil ang isa sa mga napatay ay apo ng isang respetadong conglomerate ng Korea. Sinamantala ito ng bagong hepe ng pulisya para mabilis na ma-promote sa pamamagitan ng pag-utos kay Nangam na hawakan ng kaso na may nakuhang impormasyon kay Robin tungkol kay Songchan. Sa ayaw man o hindi ni Nangam ay kailangang gawin niya ang gawain. Si Robin na alam na napaka-brutal ni Songchan ay pumunta sa security team na itinalaga ng lolo ng biktima at ibinigay ang lahat ng impormasyon tungkol kay Songchan. Makalipas ang ilang araw, biglang tinawagan ni Lee si Robin para magtanong tungkol kay Songchan. Sinabi sa kanya ni Robin na si Songchan ang taong una niyang piniling makatrabaho. Ngunit nagbago ang lahat nang mapansin niya na naging libangan na ni Songchan ang pagpatay at natutuwa siya habang ginagawa ito. Nagagawa niyang patayin ang kahit sinong kriminal kahit hindi ito karapat-dapat mamatay. Nang marinig niya ang lahat ng ito ay naisip ni Lee na nais niya na makipagkita kay Songchan para alamin kung bakit siya hinahanap nito. Nang marinig yun, nagplano si Robin na hulihin si Songchan sa pamamagitan ng pag-corner kay Songchan sa araw na magkikita silang dalawa ni Lee. Di nagtagal, pinuntahan ni Lee si Songchan. Nalaman natin na ang layunin ni Songchan na makilala si Lee ay para imbitahan si Lee na makipagtulungan sa kanya dahil pareho daw ang layunin nila. Ngunit sinabi ni Lee na iba siya kay Songchan dahil hindi niya ginawa ang mga aksyon para lamang sa katuwaan at pinipili lamang niya ang mga masasamang kriminal na papatayin. Napangiti na lang si Songchan nang narinig iyon at sinabing napaka-unreasonable ng ideolohiyang itinuro ni Robin. Pagkatapos ay binigyan niya si Lee ng oras para pag-isipan ng kanyang alok. Si Lee, na nadaman na si Songchan ay isang napakadelikadong tao, ay sinubukan siyang salakayin, ngunit si Songchan, na may maraming karanasan, ay nagawang i-pin down siya. Hindi nagtagal ay dumating ang security team upang arestuhin si Songchan. Ginamit ni Lee ang kaguluhan upang makatakas at nakita niya si Robin na nakatali sa labas. Matapos palayain si Robin, tinanong ni Lee ang tungkol sa kasalukuyang plano ni Robin dahil takot na siya pagkatapos makilala ang mga taong tulad ni Songchan. Si Robin, na nakakita kay Lee na umiiyak noon, ay niyaya si Lee na tumakas bago pa maging magulo ang mga pangyayari dahil hindi niya inaasahan na darating si Songchan at Samaire sa lahat ng mga planong ginawa niya. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.